remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mayong buntag, Southern Mindanao ug South Central Mindanao. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Hatod namo ang mga importanteng balitang lokal sa Northern Mindanao ug Caraga Region. Kini ang pinakahalapad nga pagbalita gikan sa Western Mindanao. Aniya na ang mga unang balita. Karong All Souls Day, atong sayron kung dagsa na ba ang mga tao dinha sa Roman Catholic Cemetery sa Davao City. Pinaagi ni Argel Relator. Live. Argel. Kaya sa pag-abli sa Roman Catholic Cemetery kaganihang alas 6 sa buntag, ubay-ubay na sab ka mga kabanay nga buot o bisita sila mga minatay dinhi sa sementeryo ang nangabot aron nga muhalad og pag-ampo ug magsindi og kandila. Hugot nga seguridad gihapon ang ipatuman pasulod sa Roman Catholic Cemetery. Doon na sa mga canine dogs nga nagalibot-libot sayong ni bisita aron sa paghalad o pag-ampo sa ilang minahal sa kinabuhi ug mga kaubanan nga nipanaw na ang mga sakop sa simbahan. Sa Musuleyo sa pamilyang Duterte kung asa nakalubong ang amahan ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga si Vicente ug inahan nga si Soledad ug uban pa nilang kabanay nga nipanaw na nakalakpa kini apan doon na mga bulak ug nakasindi nga kandila sulod sa maong Musuleyo. Hinoon wala pa impormasyon kung kanus amo bisita ang kanhi Pangulo, dinhi ingon man si Vice President Sara Duterte. Sanglit gidumala sa Archdiocese of Davao kining sementeryo, dunay gipahigayon karon nga misa sulod sa chapel sa pagpanguna ni Archbishop Romulo Valles. Ken sa karon nagapadayon pa ang misa sa pagpangulo ni Bishop Valles sa kining chapel dinhi sa kining sementeryo kung asa usa siya nga gipadangat nga mensahe sa katawhan mao ang paghimo og maayo aron sa kagawasan no og kining pag-ampo ngadto sa mga kalag. Sa karon padayon pagpang-abot sab sa mga kabanay nga boto bisita sila maminatay og lauman nga unyang hapon mas daghan pa ang moadto dinhi sanglit wala nay init og giabisuhan pod sa otoridad ang katawhan nga hangtod alas 9 lamang ang cut-off sa pagpasulod sanglit alas 10 sa gabii sarado na ang sementeryo. Kana ang latest gikan dinhi sa Roman Catholic Cemetery. Balikan nimo Kent. Daghang salamat Argel ug mayong buntag sa inyo diha. Mga Cagayanon dagsa sa Cagayan de Oro City Memorial Park aron moduaw sa ilang mga minahal sa kinabuhi nga mipanaw na. Sorpresa nag-inspeksyon sab ang Regional Director sa Police Regional Office 10 sa sementeryo aron masuta ang gipatumang seguridad. Ano ang report? Pasado alas 5 sa buntag, sayong giablihan sa kapulisan sa Cagayan de Oro City Police Office ang entrada sa Cagayan de Oro City Memorial Park sa unang adlaw sa kalagkalag karong tuiga. Kamatikdan ang pagdagsa sa mga tawong buot muduaw sa ilang mga minatay nga anaa nakalubong sa sementeryo. Usa ang pamilyang Martin nga mibiyahe pa gikan sa Balingasag padulong Cagayan de Oro aron lamang duawon ang lubnganan sa ilang inahan. Importante ginagtuo mo gud tangan ay kalag. Muna nga muanhi kita sa isa katuig ka isa. Yung wala lang taga-tuo nga muanhi man ta. Muna muanhi kita kay tungod lagi ka na ikalag. Hugot ang gipatuman nga seguridad sa lugar kung asa tanang mosulod ipailawom gayud sa pagsusi. Unang ginalantaw sa otoridad kung aduna bay dala nga mga bawal nga butang. Bawal ang pagdala og hinagiban, hait nga butang, armas, posporo, lighter, ilimnong makahubog ug uban pa. Sigon sa Barangay Kamumanaan Council, ilagayod gipangandaman ang kalagkalag karon tuiga, labi pa nga nagpadayon pasab ang konstruksyon sa redevelopment sa sementeryo. So kagahapon pa lamang doon na nakuha nga tulo ka packet size nga tanduay kay according sa kuan kanang nagdala ila kunong ihalad diha sa ilang minatay. So dili man gyud pwede nga naman tay order, executive order sa atong halangdong mayor nga unta bawal gyud mandala sa mga
kuan mga ilimnon nga makahubog. Ang City Local Environment and Natural Resources Office kun Klenro kinsa nagdumala sa sementeryo, nagdeploy sab o mga personahe aron masiguro ang kalimpyo sulod sa sementeryo. Actually, wa man gyapon gididaan na no ang pagdala og pagkaon kay part sa kultura nga ilang hatdan labi na sa paborito ko no. So mo na nga walay problema pero mo lagi pag wala nila mawala ra pod na kay kanon mo na sa kalag nga buhi na kawaton mo na. Samtang pasado alas 8 sa buntag, sorpresang mibisita si Police Regional Office 10 Director Police Brigadier General Ricardo Layog Jr. sa City Memorial Park. Iyang gilantaw ang kahimtang sa seguridad nga ginapatuman sa kapulisan. This is not new for us dahil mula po nung bago pa kami pumasok sa pagiging pulis, naibigay na po sa amin ito yung mga red letter days. Yan yung mga panahon na hindi kami kasama ang aming mga pamilya. Pero kami po, masaya kami dahil nakikita namin na yung pinaglilingkuran natin ay secured po sila. Pahimangno sa otoridad ngadto sa mga nagplano mo bisita sa sementeryo nga musubay lamang sa polisiya og likayan ang pagdala og mga butang nga gibawal. Able ang sementeryo hantod alas 10 sa gabii. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, aniya kita karon sa Santa Maria Catholic Cemetery kung diin mao kini ang usa sa pinakadakong public cemetery dinhi sa Zamboanga City. Kamatikdan nga minus na ang mga miduaw o mga tawo nga mibisita sa ilang mga kabanay nga mipanaw na. Kasagaran sa mga miduaw karon lang mao ang mga nilikay sa pagdagsa sa tawo kagahapon. Makita ninyo nga pipila gihapon ang mga mihalad og mga bulak ug pag-ampo, lakip ang pagdagkot og mga kandila. Hugot gihapon ang seguridad bisan pa man nga gilauman nga dili na kaayo daghan ang mobisita karong adlaw. Ginadili gihapon ang pagdala sa mga ginabawal nga gamit sama sa mga hait nga hinagiban, mga ilimnong makahubog ug ang pagsaba-saba. Padayon gihapon ang pagpahigayon og misa dinhi sulod sa sementeryo unyang alas 5 sa hapon. Mga kapuso, sumala sa kapulisan walay mga natalang untoward incident dinhi panahon sa kalag-kalag. Mao sa kini ang latest dinhi sa Zamboanga City, balik diha sa studio. Napilding kandidato sa pagka-barangay kagawad sa Kibawi, Bukidnon ang gisulong ang balay sa nidaog nga kapitan. Apan wala kini ang ugangan lamang ang naabdan sa balay ang iyang gipusil patay. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Dead on the spot ang magtiayon nga mga senior citizens sa barangay Kiuraw, Kibawi, Bukidnon, human gipamusil sulod mismo sa ilang panimalay. Pasado alas 11 sa gabi sa mismong adlaw sa eleksyon. Sa investigasyon sa Kibawi Police, usa ka kandidato sa pagkabarangay kagawad sa lugar ang sospek nga napildi nga wala una gipanganlan. Gisulong matud pa niini ang balay sa incumbent kapitan nga mausab ang midaog sa eleksyon nga paryente lamang sa sospek. Apan wala sa balay ang kapitan, ug ang magtiayong ugangan sa kapitan ang naabtan niya nga iyang gipahimungtan ug gipamusil patay. Gusto siya mo appeal sa partido nining incumbent nga barangay kapitan. Pero wala na siya na-appeal. Then mo din tong paggawa sa resulta October 30 nga wala gid siya na insufficient ang boto ayang nakuha, so wala siya nakadaog. Pagkahuman sa krimen, dali kunong misibat ang duha ka mga sospek. Apan paglabay sa halos 24 oras human ang krimen, voluntaryo nga misurrender sa Damulog Municipal Police Station ang sospek. Pasakaan kini og kasong double murder samtang ginapangita pa ang igsuon niini. Kani manggong mga inani kung mag-involve og mga kandidato is mo-undergo pa man gyud siya og validation and investigation to confirm kung election-related incident. After mga pila ka days, kay moagi pa man kani siya og committee, diya pa gyud nato ma-confirm dayon kung election-related incident. Pero kani nga panghitabo karon, naa pa gyud siya sa level sa suspected pa lamang. Ako si James Paulo Yap para sa At Home with GMA Regional TV. Usa ka bagong proclaimed nga barangay kagawad sa Midsayap, Cotabato ang gipusil patay. Patay ang bagong naproklama nga barangay kagawad sa Poblasyon 3, Midsayap, Cotabato, human kini gipusil pasado alas 9 sa buntag adlaw nga Miyerkules. Sumala sa hepe sa Midsayap MPS nga si Police Lieutenant John
Kalinga nga ang biktima nga si Suharto Mascud Antilnio, 35 anyos ang nakita pa nga naglalis sa sospek. Apan wala na dugay, misangko kini sa pagpamusil sa sospek sa biktima nga naigo sa ulo hinungdan sa iyang kamatayon. Nakuha sa lugar ang basiyo sa kalibre 45 nga pistola ug padayon ang hot pursuit operation sa kapulisan batok sa sospek. Gingong sospek sa pagpusil patay sa usa ka radio commentator sa Cagayan de Oro City ang nadakpan sa kapulisan. Human ang sobra usa ka tuig nga pagtago-tago niini. Ang detalye sa report ni James Pauloya. Human ang sobra tuig nga pagtago-tago, nadakpan na sa Cagayan de Oro City Police Office ang 35 anyos nga si Peter Quimada Jr. nga sospek matud pa sa pagpusil patay sa usa ka komentarista sa radyo sa Cagayan de Oro City. Kahinumduman nga ang biktimang si Federico Dinggim Pisao ang gipatay niadtong Hunyo 29, 2022 gawas mismo sa iyang panimalay sa Zone 9 Sitio Makanhan, Barangay Carmen sa Cagayan de Oro City. Sumala sa kapulisan nga ilang na monitor nga may balik sa iyang panimalay sa Zone 5, Barangay Carmen ang suspect. Busa gilayon nilang gisilbi ang warrant of arrest bato kaniya. Base sa iyang statement no about siya sa Misamis Oriental nga area, Bukidnon area o diri gatuyok sa atong area of responsibility sa Cagayan de Oro. So karon kagahapon adlaw alas 3:30 ang takna sa kapon ug kapin kung kulang diha mismo sa B. Castro Street, Barangay Carmen, diha siya na adakpan sa atong mga tracker team. Gisulayan sa GMA Regional TV nga mahinabi ang suspect nga ana sa kustudiya sa Police Station 4 Carmen. Wala usa kini gipaatubang sa kapulisan. Nagdumili na sab sa pagatubang sa kamera ang asawa ni Dinggim Pisao. Usa kuno kini kamaayong balita alang sa ilang banay, ilabi pa nga naatol kini sa adlaw sa kalag-kalag. Nakatakdang dalhon sa korte ang suspect aron atubangon ang kasong murder nga gipasakab batok kaniya, samtang padayon pa ang manhunt operation sa laing kauban niini. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Pauliap para sa At Home with GMA Regional TV. Karong kalag-kalag na, daghang tinuuhan ang manggawas nga kasagaran maoy hinungdan nga mga hadlok ug masakitan kita. Apan atong gipungutana ang pipila ka mga Dabawenyo kung asa sila mas masakitan, ang igaw sa uyab o ang igaw sa nangutang. Ani ang ilang makalingaw nga tubag? Asa ba ang mas hadlok? Ang mag-ghost sa imong jowa o ang mag-ghost sa nangutang sa imuha? Ang kaning interview. Interview. Ikaw ba itong nagapang-ghost o ikaw kasagaran ang gina-ghost? Ako kasagaran ang ginaghost. Para sa imuha, sir, asa ba ang mas hadlok? Ang mag-ghost sa imong jowa o ang mag-ghost sa nangutang sa imuha? Ikaw sa nangutang. Unsa Ano ba? Money matters. Money matters. Unsa bang mas hadlok? Ang mag-ghost sa imong jowa o ang mag-ghost sa nangutang sa imuha? Siyempre sa nangutang. Wow! Wala ganit ay kwarta, di pa ka mabayad. Ikaw ba ang kasagaran nga nagapang-ghost o ikaw ang gina-ghost? Ako ang ginaghost. Ano ka? Ambot lang. Unsa daw? Always bila, ambot nila. Nakakita na ba ka-ghost? Pende. Asa man? Naasa bang masadlok ka nang mag-ghost ka sa imong jowa o mag-ghost ka sa nangutang sa imuha? Sa jowa. Kaya ang kwarta mabalik pa, ang gugma dili na. Ikaw ba ang nagapang-ghost o ikaw ba ang gina-ghost? Pende sa sabon. Sure daw na, be. Unsa ba ang masadlok? Ang mag-ghost sa imong jowa o ang mag-ghost sa nangutang sa imuha? Sa jowa ko, sir. Ano man? Like, kanang, naghatag kag responsibilities, tas gibiyaan ra ka. Unsa daw? Oo, ghost ka, so sakit kayo. Like, gihatag ni mo ang sarili, tapos gihatag ni mo tanan, tapos biyaan ra gyapon ka. Man ang gusto nimo ingon sa iya? Hi, naanak ko diri. Asa ka? Ikaw ba tong type nga nagapang-ghost o ikaw ang gina-ghost? Ako ang gina-ghost. Okay nga naman. Ambot lang bitaw. Ambot lang. So na lang imong mensahe sa iya. Hi, if see me, hello na lang. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Duha ka
kataon ng patay samtang pipila na sab kakabalayan ang nasunog sa nagpadayong bushfire sa Queensland State sa Australia. Gimanduan na ang mga residente nga muhiklin sa duha ka miulbong bushfire sa southeast portion sa Queensland samtang anaa na sa kapin dosena nga nasunog sab ang miulbo sa maong state kung as naa na sa 45 kabalay ang nasunog sab ug duha ka tawo ang patay sukad sa niaging semana. Ang sayo nga pagsugod sa fire season sa Australia ang nagsugod pa niadtong Setyembre. Gibutyag sa Weather Bureau nga mas init pa nga panahon ang masinati karon nga bulan, ilabi na nga below average na ang nasinating ulan. Anaa na sa kapin 7,500 hectares kon 18,500 acres ang naugdaw sa kasigpit nga New South Wales nga naa sa 40 kilometers ang gilayon sa Queensland fires. Water level sa Iguaza Falls sa Brazil mitaas og 16 ka pilo. Metal walkways aron makaduol sa falls ang gisirado una sa mga turista. Gumikan sa padayong pagtaas sa tubig baha sa Iguaza Falls sa Brazil, nabot na sa kusog nga sug ang metal walkways kung asa makasuroy ang mga turista aron saksihan ang talagsaong kinaiyahan. Sumala pa sa otoridad nga anaa sa 16 ka pilo kuno ang gitaas sa water level sa Iguaza Falls kumpara sa naandan nga level niini. Mao na kuno kini ang ikaduhang pinakataas nga pagsaka sa tubig base sa monitoring sa Parana Energy Company. Ang mga turista sa Brazil nga mubisita sa falls ang makasulod gihapon sa laing lugar niini. Apan ginadid-an ang pagsulod sa metal walkways aron makaduol sa falls. Mga kapuso, nahilis na ang ginabantayang low pressure area. Sumala sa Pag-asa, shear line ang magpaulan karon sa pipila ka lugar sa Luzon. Mao kini ang pagsugad sa bugnaw nga hangin sa amihan ug easterlies gikan sa Pacific Ocean magresulta sa panganurong kalangitan ngadto na sa mga pag-ulan. Padayon sab nga nakaapekto sa Luzon ang amihan ug localized thunderstorms sa Visayas ug Mindanao. Karong buntag, maayo ang dagan sa panahon sa halos tibok Mindanao. Mao nga mobisita sa alang sa ilang mga mahal sa kinabuhi nga mipanaw na sa sementeryo, magdala og panagang sa init og magdala sab og tubig. Pag-abot sa hapon, posible na ang ulan sa pipila ka lugar base sa rainfall forecast sa Metro Weather. Cast sa maging sino ka man nga sila Barbie Forteza, David Licauco, Faith Da Silva ug Juancho Trevino nakisadya sa mga kapusong Zamboangueño ato sa Kapuso Mall Show sa Zamboanga City isip kabahin gyapon sa selebrasyon sa Zamboanga Hermosa Festival 2023. Mitilaw sab sila sa sikat nga pagkaon sa Zamboanga City mao ang kuratsa. Atong sayro ng kalingawan sa report ni Efren Mamak. Dili mapugnan ang kalipay sa mga Kafuso fans sa Zamboanga City sa diyang nakita na gayud personal ang ilang mga idolo nga sila Faith Da Silva, Juancho Trevino ug siyempre ang Team Barda o Barbie Forteza ug David Licauco kinsa cast sa GMA adaptation nga maging sino ka man atol sa Kapuso Mall Show sa KCC Mall de Zamboanga sa Zamboanga City. Kini kabahin gihapon sa pagsaulog sa Zamboanga Hermosa Festival 2023. Mihugyaw gayud diyang nag-perform si Faith. Mitaas sab ang excitement sa fans sa pagkanta ni Juancho. Todo kilig sab ang hatod diyang mikanta si David. Ug mas misamot ang energy vibes sa fans diyang mi-perform na si Barbie. Busa, wag yun napugnan sa Kapuso fans ang ilang kilig. Well, it started with Maria Clara and Ibarra, and then it went through with all the showings they're doing, and we just love them. Siyempre to give back to the fans. Yes. Syempre. Yun kasi yung pinaka
inspiration namin kapag lumalabas kami. And syempre, they supported us, diba? The whole show. Totoo naman. At saka, hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay makakalibot kami sa iba't ibang parte ng Pilipinas para magbigay pa sa salamat. At yun nga, yung pagiging grateful and thankful namin sa mga taong sila naman talaga yung sumusuporta, nanonood, nagmamahal, nakikitweet, nagpo-post. At kung hindi po dahil sa suporta ng mga tao, hindi po magiging ganito ka-successful ang mga programs namin. Nagulat kami na gano'n yung reception ng mga tao. Tsaka, I was super happy kasi nakakapagpasaya kami ng mga tao. Actually, nag-enjoy kaming apat. Nag-enjoy kasi kasama namin si Juancho at si Faith. So, ang saya lang kasi first time ko dito pero gano'n yung reception ng mga tao sa amin, sa show. Kay sagad sa mga Kapuso Stars, first time makabisita sa Zamboanga City. Siyempre, wala nila gipalampas nga mukaon og kuratsa nga sikat nga crab dish kung asa ilado ang mga Zamboangenyo ug ang ilang verdict. Ang sarap ng kuratsa! Ang sarap ng food! At saka sobrang welcoming ng mga tao and very organized. Kaya I'm super happy to be here. Yes. This is my first time, kaya ang saya ng experience ko. Ang sarap ng pagkain, di ba? Ang kuratsa ba yung tawag doon? At tangi ang last few episodes sa nagkainit na nga maging sino ka man sa GMA Telebabad pagkahuman sa 24 oras. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak. Para sa At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, matag Halloween. Uso ang mga paandar aron isaulog kini. Maong krumbuntaga atong sayron ang mga pamaagi sa paggama og Halloween pastries sama sa ghost o di pa kaha pumpkin bread kauban si Head Baker Chef Royland Fulgencio. May buntag mga kapuso ug karong buntaga atong pagatunan pag-bake ang among Halloween special. Kini ang atong mga ingredients nga kailangan: bread flour, sugar, butter, salt, egg, yeast, bread improver, and water. Atong iuna ang bread flour. And then, yeast. Salt. Sugar. Butter. And then bread improver. Egg. And then ang last is water. Until nga mahalo siya tanan. So after na ito mag-mix is portion tapos dili na ta mag himo kung unsa atong gusto nga design. Ang next is pumpkin brioche bun. So need na to og lampo. Mga kapuso, mao na kini ang atong finished products atong Halloween special bread. Halloween makeup sa kaugalingong nawong nga pwedeng suwayan sa uban. Gibida sa usa ka makeup artist sa Zamboanga City. Ano ang report ni Efren Mamak? Pinaagi sa pagblending sa mga color sa makeup, nakamugna og mga makahadlok nga hulagway sa kaugalingong nawong kining usa ka makeup artist sa Zamboanga City. Meet Jovin Tuazon, 31 anyos, taga Barangay Tugbungan. Ang mga nagkalain-laing horrific look nga iyang ginabuhat gibase kuno niya sa horror movie character
ug iyang gina-upload sa social media kung asa nakatawag og atensyon sa netizen. Paagi kuno niya kini aron maka-income ilabi na kung magsingabot ang kalag-kalag alang sa buot magpahigayon og Halloween party. I decided to try it. Tapos nag-upload ako ng wala pang videos before, so pictures muna. And then my friends natuwa sila sa sa mga outputs na ginawa ko hanggang sa nagtuloy-tuloy na siya. Nakakatuon sa pag-Halloween makeup si Jovin tuig 2017. Human ma-inspire kuno siya sa usa ka social media page nga naga-Halloween makeup sab. 2 ka tuig na sab siya na daog isip first placer sa mga makeup challenge competition sa syudad. Ang iyang passion, gisuportahan sab sa iyang kabanay. Yes, because passion naman niya yun di ba? Dapat you have to support na lang. And then he's earning also. Matod ni Jovin, sa mga buot musuway sa Halloween makeup sa kaugalingon nga nawong, gikinahanglan makatuon sa pag-blend laki proper application sa makeup, pinaagi sa pag-practice. Para sa mga may passion sa makeup tulad ko, just continue doing what you love and practice lang, constant practice. You can never go wrong with practice. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak. Para sa At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, truly inspiring and motivating gayod ang mga istorya nato this morning. Sama ni ining panultihon ni Stephen Graham Jones, usa ka American author. Some people are born for Halloween, and some are just counting the days until Christmas. Mga kapuso, 53 days na lang, Pasko na! Mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa mga kapuso nga nagalataw kanamo ug sa mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV. Local news matters. Kami sa At Home with GMA Regional TV. Tibuok puwersa para sa mas dakong misyon ug mas salapad nga pagserbisyo sa nasod.